mainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Jenny nagpapaulan na sa ilang lugar sa extreme northern Luzon. Wind signal number 2 nakataas sa Batanes. Posibleng pagbawi sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas, tinatalakay sa pagpupulong sa Malacanang ngayong araw. Petisyon kaugnay sa Pisong Provisional Fare sa mga pampasaherong jeep. Inaasahan dedesisyonan ngayong araw ng LTFRB. Pagsasampa ng kaso laban kay dating Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica, iniutos ng Ombudsman. Pagkamatay ng grade 5 student sa Antipolo Rizal matapos umanong sampalin ng teacher, iniimbestigahan na ng mga otoridad. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, October 3, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali, patuloy na lumulobo ang utang ng pamahalaan ng Pilipinas. Noong Agosto, umabot na sa 14.35 trillion pesos ang national debt ng Pilipinas batay sa ulat ng Bureau of the Treasury. Narito ang report ni Rosalie Coz. Sa ulat ng Bureau of the Treasury, pumalo na ang outstanding debt o pambansang utang ng Pilipinas sa 14.35 trillion pesos nitong nakaraang Agosto. Batay sa datos, mas mataas ito ng 0.7% o 105.28 billion pesos sa 14.24 trillion peso national government debt noong Hulyo. Bunsod ang paglobo ng utang ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. 68.2% o 9.79 trillion pesos ng national debt ay domestic debt, samantalang 31.8% naman o 4.56 trillion pesos ay external debt. Bunsod ng lumulobong pambansang utang, nasa 61% ang debt to gross domestic product ratio ng bansa o ang utang ng bansa bilang porsyento ng kabuang kita nito sa second quarter ng 2023. Ayon naman kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, makatutulong ang tax at fiscal reform measures upang limitahan ang budget deficit ng bansa at pigilin ang paglaki pa ng pambansang utang. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang isusumiti na ngayong linggo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang listahan ng mga kandidato para sa ilang posisyon na bubuo sa Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, kabilang dito ang upong presidente at CEO, 2 regular directors at 3 independent directors. Kompleto na rin ang 75 billion pesos na paunang kapital mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Mayroon na rin aniya na 31 billion pesos na dibidendo ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maaari nilang gamitin. Umaasa ang kalihim na makapagsisimula ng mag-invest ang MIC sa susunod na taon. Once we have organized, and I think that will take another quarter, then maybe we'll be off and running maybe first quarter of next year. Yeah. Itutuloy pa rin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pag-digitize ng sistema nito alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kahit pa na down ang system ng ahensya ng halos 1 linggo dahil sa pag-atake ng Medusa ransomware. Ang detalye sa balita ni Bernadette Tinoy. Sa kabila ng pag-atake ng Medusa ransomware sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth nitong nakaraang linggo, dahilan para i-down ng ahensya ang system nito, inanunsyo ng PhilHealth na tuloy pa rin ang digitalization ng ahensya. We continue and we are on full steam ahead with regards to the digitalization and privatization program of PBBM. In fact, PSAC Health just gave an update to him a few days ago in Malacanang, and he was very happy with where we've gone so far.
Ayon kay PhilHealth President and Chief Operating Officer Emmanuel Ledesma Jr., lahat ng mga pagbabago sa ahensya ay inuulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At malaki umano ang suportang ibinibigay ng Pangulo sa pag-digitize ng sistema sa PhilHealth. Sa ngayon ay naibalik na ang 3 sa 8 external system ng PhilHealth, kaya maaari na ma-access ng mga miyembro ang website portal, member portal at e-claims. Hindi rin anya na apektuhan ng ransomware attack ang membership data at hulog ng mga miyembro ng PhilHealth kung kaya't handa na ang ahensya sa pag-digitize ng system. Samantala, nilinaw din ng PhilHealth na 100% ng liquidated ang Interim Reimbursement Mechanism o IRM fund ng ahensya. Taong 2020 nang umani ng batikos ang PhilHealth dahil sa mga alegasyon na ibinulsa ang halagang 15 billion pesos mula sa pondo ng IRM. Today, we announce with confirmation from the COA, the Commission on Audit, that the 15 billion IRM fund is entirely liquidated and settled by the 711 healthcare facilities as of July 2023. Sa kasalukuyan ay na-disburse na rin ng PhilHealth ang 20 billion pesos o 76% na utang nito sa mga hospital na may kabuuang halaga na 27 billion pesos. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinalakay ngayon sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin hinggil sa posibilidad na pagbawi o paglift ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, sino-sino ba ang mga dumalo sa pagpupulong ngayon dyan sa Malacanang? Yes, Aga, sa sectoral meeting sa Malacanang ngayong umaga, nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Ayon sa pulong ang posibilidad na pagbawi sa ipinatutupad na price ceiling ng bigas. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng mandated 41 pesos price ceiling sa regular milled rice at 45 pesos naman na price cap sa well-milled rice sa bisa ng Executive Order number 39. Kamakailan ay nagbigay na rin ng pahiwatig si Pangulong Marcos sa posibilidad na i-lift ang price cap pagkatapos ng harvest season dahil na rin sa inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Inabangan na lang natin na aga ang detalye at sa kung ano yung naging desisyon ng Pangulo sa issue na ito sa magaganap naman na briefing dito sa Malacanang kasama si Agri Director Glenn Panganiban. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Dinagdagan pa ng ilang lokal na pamahalaan ang buying price o binabayad ng National Food Authority sa mga magsasaka sa kanilang binibiling palay. Bukod yan sa nauna nang itinaas na halaga ng bili ng NFA ng palay sa mga magsasaka alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, magkano ang idinagdag ng ilang LGU sa buying price ng NFA sa mga magsasaka at saang mga lugar yan? Kaya magandang tanghali. Dito sa Bulacan, ang bayan ng Pulilan at lungsod ng Malolos pa lang sa ngayon ang nagpapapad ng 3 pesos na additional support price sa NFA. Barinig dito na makikinabang ang mga magsasaka na umaani ng 2 hektarya nilang sakahan para sa kapakinabangan ng mga magsasaka. Bilang tulong sa mga magsasaka sa Central Luzon, ay isa ngayon ng National Food Authority ang ilang lokal at provincial government sa Gitnang Luzon sa programa ng NFA na Marketing Assistance Program for Registrators and Local Government Units o PALGU. Isang programa ito ng NFA kung saan hinikayat ang mga legislators at municipal mayors ng probinsya na magdagdag ng halaga sa buying price ng NFA na ngayon ay nasa 23 pesos na. Sa lalawigan ng Tarlac, sa 22 munisipalidad, ang bayan pa lang ng Moncada at Capas ang nakiisa sa programa. 2 pesos per kilo ng palay ang additional buying price nila sa magsasaka, habang ang provincial government naman ng Tarlac ay nagdagdag ng 1 peso per kilo. Sa kabuuan, 26 pesos per kilo na ang palay na babayaran ng mga magsasaka. Halos na pareho na rin ito sa palay na binibili ng mga traders.
Depende po sa yung kung ilang hektarya po yung nakapangalan sila sa RSBA. Ibig sabihin, para maging pantay-pantay, katulad nitong palgo na ito, 100 bags para lahat makinabang na may tulong ang ating provincial government na 1 peso, katulad ng ibang town na nagbigay din ng 2 piso, mga ganun. May limit po para hindi maabuso po yung pagbigay ng kanilang mga incentive sa ating mga magsasaka. Samantala, paliwanag naman ng NFA, ang maaari lamang magbenta ng palay sa NFA ay ang mga nakatala na magsasaka sa Registry Sector for Basic Agriculture of RSBA ng Municipal Agriculture Office ng Tarlac. Paglilinaw pa ng NFA, lahat lamang ng magsasaka na may 2 hektaryang sakahan pababa ang kwalipikado sa 3 pesos incentive ng LGUs. Mismo ang NFA na rin ang sumagot sa gastusin sa pagbili ng palay papunta sa bukid ng mga magsasaka. Si Robert Alega, sa kalahating hektarya ng kanyang palayan, sa 30,000 pesos na puhunan niya, nakapagbenta siya ng 54,000 pesos sa NFA. Malaking tulong dahil kumita siya ng mahigit 20. Gastusin na sa tracking, mga kargador, sa kanila na rin po lahat. Kaya malaking bagay po na bumibili yung NFA sa aming mga farmers ngayon. Malaking tulong po, sir. Malaking bagay po yung 3 pesos na incentives. 1 pesos sa provincial government. Tapos yung 2 pesos sa LGU sa amin sa Mungkada po. 23 plus 3 pesos di 26 na po. Lalo na kung maganda yung palay. Samantala, Ella, sa Bulacan naman, 3 pesos naman ang dagdag ng municipal government ng Pulilan at Siyudad ng Malolos. Mamayang alauna ay may ilang mga magsasaka na rin ang aani sa Pulilan para bayaran ng NFA. At yan mo tayo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa'yo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Natatakot na umano ang ilang mangingisda sa Zambales na lumapit sa Bajo de Masinloco, Scarborough Shoal matapos ang paglalagay ng floating barrier ng Chinese Coast Guard sa bukana ng Lagoon. Inilunsad naman ng iba't ibang grupo ang donation drive para sa mga Pilipinong mangingisda na apektado ang kabuhayan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Umiiwas na muna ang mga mangingisda sa Zambales na dumikit sa Bajo de Masinloco, Scarborough Shoal. Kasunod ng nangyaring insidente ng paglalatag ng floating barrier sa bukana ng Bahura ng mga Chinese Coast Guard para pigilan ang mga mangingisdang Pilipino na makapasok sa loob ng Laguna. Matatandaang agad ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard na tanggalin ang harang dahil paglabag ito sa karapatan ng Pilipinas at sa international law. Ayon kay Reynaldo Miranda, representative ng Provincial Agriculture Fishery Council ng Zambales, bagamat pumapalaot pa rin sa West Philippine Sea ang mga mangingisda, pero marami ang hindi na muna lumalapit sa Bahura dahil sa takot na mapag-initan ng mga Chinese Coast Guard. Lalo na nung nag-worse na nung naglagay na sila ng barrier na ginugupit ng mga Coast Guard natin yung medyo siyempre nakakatakot pumunta doon pansamantala. Dahil siyempre kung yung Coast Guard nga nahihirapang itaboy yung mga Chinese Coast Guard, di lalo pa isang pangkaraniwang mangingisdang maliliit lang yung bangka niya. Para naman kay Mang Leonardo Quaresma, isang mangingisda at presidente ng New Masinloc Fisherman Association sa Zambales, parang magnanakaw sila sa sariling bakuran. Sa ngayon po ay talagang desperado po yung ating mga mangingisda dahil dati-rati nga mula po noong 2016 ay talagang hindi na po totoong malayang nakakapangisda ang ating mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Aniya, ang usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng mga mangingisda sa Zambales, kundi usapin ito ng buong bansa sa pag-iit natin ng karapatan sa ating teritoryo. Sana po ay makaisipan ang mas maganda pang pamamaraan na para talagang maitaboy po natin yung mga Chinese Coast Guard dyan po sa ating pangisdaan. Sapagkat totoo naman po na talagang legit na pag-aari po natin ang lugar na yan dahil pasok po siya doon po sa ating exclusive economic zone na tinatawag. Aminado rin sila na kakaunti na ang nahuhuling isda sa lugar mula nang pumasok ang China. Nasa hanggang 30% na lang ng huli nila noon ang kanilang nakukuha ngayon. Sa mga nangyayaring ito sa West Philippine Sea, sila na mga mangingisda ang pangunahing apektado.
Dahil sa kalagayan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, inilunsad ng iba't ibang non-government organization ang donation drive na may banner na "Atin Ito". Layunin nitong makalikom ng mga donasyon para sa mga mangingisda na apektado ng issue sa West Philippine Sea. Tatanggap sila ng mga pagkain, tubig, gamot, noodles, dilata, hygiene kits, mga fishing gear at iba pang gamit sa pangingisda. Without remorse, China has forcibly taken the livelihood of our fisherfolk. Ang ating mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa at mas lumala ang kanilang sitwasyon dahil sa pagtaboy sa kanila ng China sa West Philippine Sea. Plano rin ng grupo na magsagawa ng all-civilian supply mission sa Ayungin Shoal. Dito dadalhin ang mga malilikom nilang tulong para suportahan ang mga frontliners sa BRP Sierra Madre at mga Pilipinong mangingisda na nakikipagsapalaran sa West Philippine Sea. Umaapela rin ang mga mangingisda sa national government at sa mga ahensya gaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sana raw ay magkaroon ng alternatibong kabuhayan ang mga mangingisda. Kailangan nila babaan, oo. Babaan siguro nila. At tingnan kung ano talaga. Ang sinasabi nga ng mga fisher folks ng mga kasama ko sa Subic, sana kung gusto nilang maalam, maglunsad din sila ng isang malawakang forum para maririnig ang boses ng mga aktual, ng mga totoong nagpupunta sa dagat. Kasi kung dito lang, luluwas kami ang kakausapin, hindi yun yung boses ng mga masang mangingisda eh. Tignan rin daw sana nila ang kanilang tunay na kalagayan, lalo na ngayong paunti ng paunti ang kanilang huling isda sa karagatan. Hindi rin umano sa lahat ng panahon ay maaaring mangisda sa dagat, lalo na kapag may mga bagyo at sama ng panahon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng desisyon na ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyong inihain ng mga transport group na magpatupad ng pisong provisional fare sa mga pampasaherong jeep. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni JP Nunez live. JP, kung sakaling maaprobahan itong pisong provisional fare, ano ang epekto nito sa kita ng mga jeepney driver? Ella, ayon nga sa mga transport group, kung yung isang jeepney nakakapagsakay ng 200 hanggang 300 pasahero kada araw, kapag naaprubahan itong pisong provisional fare increase, ibig sabihin, madadagdagan din yung kita nila ng 200 pesos to 300 pesos. Pambawi na daw nila ito ng kita, pero kalahati lang doon sa nawala dahil sa serya ng oil price hike. Dahil sa ngayon, ang nawawala ng kita ng mga tsuper ay nasa 500 pesos. Mamayang hapon nga ay muling ipagpapatuloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang pagdinig sa petisyon na taas pasahe sa mga jeep ng mga transport group na Akto, Pasang Mazda at Altodap. Isasagawa ito mamayang 1:30 ng hapon sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Inaasahan na naisumite na kahapon ng mga petitioner sa LTFRB ang supplemental petition para maging nationwide yung magiging implementasyon nitong hirit na taas pasahe kung maaaprubahan. Doon kasi sa una nilang petisyon ay sa NCR lamang ang hirit na taas pasahe dahil dito pa lamang umano na aprubahan ang dagdag sahod ng mga manggagawa. Sakaling maaprubahan yung pisong provisional fare increase mula sa 12 pesos na minimum fare sa mga traditional na jeep, magiging 13 pesos na ito. Habang 15 pesos naman ang magiging minimum sa mga modern jeep mula sa kasalukuyang 14 pesos na minimum na pamasahe. Ibig sabihin naman ng provisional fare increase, epektibo lamang ito habang mataas pa ang presyo ng diesel. Pero kapag bumaba naman ang presyo ng petrolyo, ay maaari nang bawiin ang ipapatong na taas pasahe. At inaasahan nga natin na pagkatapos ng pagdinig ng LTFRB dun sa mga sa petisyon ng mga transport group ay agad silang maglalabas ng resolusyon ngayong araw kung aaprubahan itong hirit na taas pasahe o kung ano yung magiging desisyon ng regulatory board.
Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Nananatiling ang inflation o ang antas ng bilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang nangungunang issue sa mga dapat na maaksyonan ng pamahalaan. Batay ito sa pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey. Batay sa survey, ang inflation ang nangungunang concern ng mga Pilipino na dapat na solusyonan ng gobyerno na nakakuha ng 74%. Habang pumapangalawa naman ang dagdag na sahod ng mga manggagawa na may 49%. Paglikha ng trabaho na nasa 27%, pagbawas sa kahirapan na may 25% at paglaban sa korupsyon sa gobyerno na may 22%. Isinagawa ang survey noong September 10 hanggang 14 sa 1,200 respondent. Iniutos ng tanggapan ng Ombudsman Samuel Martires ang pagsasampa ng kaso laban sa dating Sugar Regulatory Administrator na si Hermenegildo Serafica. Kaugnay ito ng 2017 procurement ng asukal na atrasado ng 3 taon. Ito ay matapos matukoy na guilty ang dating opisyal sa gross neglect of duty at grave misconduct o paglabag sa Government Procurement Reform Act dahil sa pagpalyang i-award ng napapanahon ang kontrata. Bunsod nito, nagbigay ng direktibang dismissal sa serbisyo ang Ombudsman laban kay Serafica at forfeited din ang retirement benefits nito. Pinatawan din ito ng perpetual disqualification sa public office. Taong 2022 nang magbitiw sa pwesto si Serafica, kaya pinagpapato na lang ito ng multang nagkakahalaga ng 1 taon nitong sweldo. Ibinasura naman ng Ombudsman ang graft case laban kay Serafica. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Land Transportation Office na taasan ang multang ipinapataw laban sa mga motoristang hindi otorisadong dumadaan sa EDSA busway. Ayon sa MMDA at LTO, marami pa ring pasaway na mga motorista ang nagpupumilit na dumaan sa busway kahit pa may ipinapataw na 1,000 pisong multa sa mga violator. Bukod sa tataasan ng multa, plano rin ng LTO na suspindihin ang lisensya ng mga lumalabag na motorista. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng LTO at MMDA na magsagawa ng consultation sa mga concerned stakeholder. Pumanaw na sa edad na 76 ang Palawan 3rd District Representative na si Edward Hagedorn. Kinumpirma ito sa official Facebook page ng tanggapan ng mambabatas. Binawian ng buhay ang opisyal Martes ng umaga, October 3 sa Puerto Princesa, Palawan kung saan din ito nagsilbi bilang alkalde. Sa October 12 sana nakatakdang ipagdiwang ng opisyal ang kanyang 77th birthday. Wala pang detalye ang pamilya ng kongresista sa burol at libing ng opisyal. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa mga naulila si House Speaker Martin Romualdez at kinilala ang ambag ng kasamahan sa political arena at sa sektor ng kalikasan, turismo, agrikultura at kapayapaan. Dahil naman sa pagpanaw ng mambabatas, nasa 309 na ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Si Representative Hagedorn ay Vice Chairperson ng House Committee on West Philippine Sea, Land Use, Strategic Intelligence at Sustainable Development Goals. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat mapag-aralan ang mga mungkahing magkaroon ng batas na magsasaayos sa mga grupo na maituturing na kulto sa bansa. Kaugnay pa rin ito ng ginagawang pagdinig sa Senado sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng isang grupo sa Surigao na di umano ay isang kulto. Narito ang report ni Harleen Delgado. Matapos ang unang pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga aligasyon ng pang-aabuso sa loob ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na sinasabing kulto, isa sa nakikita ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na magandang mapag-aralan ang suwestyong pagbuo ng batas na magre-regulate at maglilinaw sa definisyon ng kulto sa bansa. Layo nitong maiwasan na ang pang-aabuso ng mga organisasyong mayroong katangian ng pagiging kulto.
Kinikilala ko ang karapatan ng mamamayan mag-organisa. Pero kapag iniba ang kalikasan nito para maging kulto, no, na may charismatic personality, na nagde-demand ng fanatical na pagsunod sa kanya, kapag may mga excessive na pag-uutos at pagpaparusa, kailangan talaga questionin yan. Pero paglilinaw ng senadora, hindi dapat maapakan ang religious freedom. Mas mainam din anya na mapag-aralan ang best practices ng ibang bansa na nagkaroon din ng problema sa mga kulto. Sa ngayon, kanila na anyang pinangangasiwaan ang implementasyon ng mga batas na pumoprotekta sa karapatan ng mga bata bilang agarang tugon ng lehislatura. Pag-uusapan pa nila Senators Hontiveros at Ronald de la Rosa kung sa Surigao del Norte na itutuloy ang ikalawang pagdinig ng Senado. Kinukonsidera rin kasi ng Senadora ang papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at ang seguridad sa lugar. Kasalukuyan namang nakadetine sa Senado sina Senyor Aguila at 2 opisyal ng SBSI, habang dinala naman sa ospital ang Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida para mabigyan ng atensyong medikal. Nasa pangangalaga na rin ng Department of Social Welfare and Development ang ilang biktimang menor de edad at ilan sa kanilang mga magulang na umalis sa baluarte ng grupo sa sitio Kapihan. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa 63,000 na persons deprived of liberty o PDL sa maaaring bumoto sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30. May kasunduan na ang Commission on Elections at ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa proseso ng kanilang pagboto. Narito ang report ni Dante Amento. Lumagda ng Memorandum of Agreement ang Commission on Elections o COMELEC at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kahapon. Ito ay para sa pagboto ng mga person deprived of liberty o PDL sa October 30, 2023 barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon kay BJMP Chief Director Ruel Rivera, mahigit 56,000 ang mga rehistradong BJMP PDLs na maaaring bumoto. Magkakaroon ng special polling center sa mga pasilidad o piitan na may mahigit 50 botante. Kung ito po yung mas mababa doon, dadalhin po sila sa respective voting precinct, doon sa respective barangay. Yun po ang proseso. Ito bibigyan namin ng kaukulang gwardiya, sasamahan po sila. Sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga PDL na nahatulang mabilanggo ng mababa sa isang taon ay papayagang makaboto. Gayon din ang may apila at nililitis pa ang kaso. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahigit 63,000 na PDL sa bansa ang pwedeng bumoto kasama ang nasa Bureau of Corrections o Bucor. Ang deprived lang naman po talaga ng constitutional right of suffrage ay yung convicted by final judgment. Pagkatapos, tsaka lang sila bibigyan ng kalayaan na makaboto muli 5 years after the service of the sentence or yung penalty niya. So, ibig sabihin, kaya po siya 63,000, more or less 400 na mga PDLs sapagkat yun yung mga nakaapila pa. Ang pagboto ng mga bilanggo ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lamang. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikita ang Philippine National Police na lugar na maaring magpaliban ng pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na October 30. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., kumpiyansa siyang walang magiging postponement ng eleksyon at sa bayan pa rin maidaraos ang BSKE sa lahat ng mga lugar alinsunod sa orihinal na schedule. Gayunman, sinabi ng PNP Chief na may ilang lugar ang nangangailangan ng additional deployment ng mga pulis, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Tiniyak ni General Acorda na handa na ang pambansang pulisya sa ipatutupad bilang seguridad 27 araw bago ang BSKE. Pinatututukan ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa Firearms and Explosives Office at sa Anti-Cybercrime Group ang iligal na bentahan ng baril online
Ito ay matapos na maaresto ang isang suspect kahapon at makakakumpiska ng nasa mahigit sa 50 armas na ibinebenta online. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, anong direktiba ang ibinigay ni PNP Chief dito sa ACG at FEO? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mahigpit nga ang ipinamomonitor ng pamunuan ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Group at Firearms and Explosive Office ang mga illegal na nagbebenta ng baril, lalo na nga sa online. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., lubha kasing delikado ang illegal na bentahan ng baril, lalo na ngayong nalalapit na ang barangay at sangguniang kabataan election sa bansa. Kung makukumpiskaan niya ang mga unlicensed firearms sa bansa, mababawasan ang mga posibleng karahasan sa darating na halalan. Kalimitan aniya kasi sa mga bumibili ng mga illegal na armas ay mga individual na mayroong masasamang pinaplano. Nauna nang sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. na mayroon sila mga impormasyon na pawang mga politiko at private armed group ng mga politiko ang parokyano nang nahuli nilang unlicensed firearm dealer sa Marikina. Kaya naman sinabi ni Chief PNP na target din ng operasyon ng PNP ang mga bumibili sa mga hindi lisensyadong gun owner at mga hindi lisensyadong baril. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagtungo sa harap ng tanggapan ng Department of Justice ang ilang mamamahayag kasabay ng unang taon ng pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Samantala, nais namang ipakontempt sa korte ng Department of Justice ang mga vlogger na nag-i-interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na siyang pangunahing suspect sa umano'y pagpaslang kay Percy Lapid. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kumusta? Ano yung panawagan ng mga nagpoprotestang grupo dyan sa DOJ? Yes, Aga, panawagan nga ng mga mamamahayag na nagtungo kanina dito sa harap ng tanggapan ng Department of Justice, partikular nga sa DOJ, Aga, ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng radio broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Kasabay ito ng unang anibersaryo ngayong araw sa pagpatay kay Lapid sa Las Piñas City noong October 3, 2022. Bagamat mayroon na umanong 3 na nahatulang guilty matapos umamin sa kanilang partisipasyon sa krimen, subalit hindi pa rin nila nahuhuli ang sinasabing mastermind dito tulad ni dating Bureau of Corrections of Bucor Director General Gerald Bantag. Sa ngayon, nananatiling at large si Bantag matapos maglabas ng arrest warrant ang korte sa Muntinlupa at Las Piñas. Hindi natin maitatanggi na nagkakaroon ng chilling effect, no, sa bawat pagpaslang sa ating mga kasamahan. Kaya importante na maresolba ang kasong ito, lalo na pinagmamalaki ng bagong administrasyon na he is upholding press freedom. Ayon sa Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na si Lynn Olea, sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa 100 pag-atake na sa mga mamamahayag. Yung kanilang naitala, 3 rito, Aga, ang sinasabing napatay. May mga kinasuhan ng cyber libel. Patunay umano ito na mayroon pa ring impunity sa bansa at paglabag sa karapatan sa pamamahayag. Samantala, nais naman ng Department of Justice na i-contempt ng korte ang 3 vloggers na nag-interview sa pangunahing akusado sa pagpatay kay Lapid na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya, kawalang galang sa korte ang ginawa ng mga ito dahil wanted sa batas si Bantag. Nais impormahan ng DOJ ang korte hinggil sa ginawa ng mga vlogger para mabigyan ng karampatang aksyon. Bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapastos sa korte, sa proseso po ng batas. Aga, sa ngayon nga ay wala pa rin
o hindi pa rin nahuhuli itong sinasabing ang pangunahing akusado sa pagpatay kay Percy Lapid. Subalit ayon sa DOJ ay hindi naman tumutigil ang mga otoridad upang ito ay mahanap. Sa katunayan ay handang magbigay nga ang DOJ ng pabuya kung sino man ang makapagtuturo. Hindi lamang dito kay Bantagno Aga dahil mayroon pang isang akusado rin, prime suspect, itong si dating Bucor jail officer na si Ricardo Sulweta, na kapwa ito ay may patong na sa ulo kung sino man yung makapagtuturo sa kanilang kinaroroonan hanggang sa sila ay maaresto. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang grade 5 student sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng kanyang teacher. Sa ngayon ay isinasa ilalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Mula sa Antipolo, Rizal, kumuha tayo ng update kay Alan Manansala live. Alan, ano na ang latest sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay nitong grade 5 student dyan sa Antipolo? Ella, tanging ang resulta na lamang ng autopsy at maging ng medical legal ang hinihintay ng Antipolo City Police Station para sa magpapalakas ng ebidensya na namatay sa sampal ang grade 5 student ng Peña Francia Elementary School dito sa Antipolo City. Pero Ella, una na rito ay nakapaghain na ng reklamo ang mga magulang na binatilyo hinggil sa sinapit ng bata. Nasawi ang 14 na taong gulang na estudyante nitong Lunes ng umaga. Sa investigasyon, Ella, Police, Setyembre 20 nangyari ang pananampal sa grade 5 student matapos sitahin umano ng kanyang Filipino subject teacher dahil sa pag-iingay. Nakapasok pa ng ilang araw ang binatilyo pero may iniinda na itong pananakit ng ulo at tenga. Dinala sa Amang Rodriguez Medical Center ang biktima at nakomatose ito na hanggang sa hindi na makarecover at binawian ng buhay. Isinasa ilalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima ngayong araw upang malaman kung ano talaga ang ikisawi ng bata. Ella, narito at pakinggan natin ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manundo, ang Chief of Police ng Antipolo City Police Office. RA 7610, no? Kasi nga namatay yung bata. Tapos ang kailangan lang namin hanap natin yan ay yung medical legal at yung autopsy report upang mas malakas yung ipapile natin na complaint against sa guro. Ella, kanina nga ay nakausap din natin ang hanay naman ng Department of Education Division Office ng Antipolo kung saan sinabi ni Ginoong Kelvin Mativ, ang Child Protection Specialist ng DepEd Antipolo City, bumubuo na sila ng fact-finding investigation team na kung saan 3 hanggang 5 personalities mula sa DepEd ang kanilang kakatulungin para mag-ipon ng dokumento at magbigay ng sapat ng kaukulang investigasyon. Pagkatapos nito, Ella, saka ito dadalhin sa regional office para doon naman magsagawa ng kaukulang investigasyon sa hanay naman ng DepEd. Ella. Alan, habang iniimbestigahan itong insidente ng mga otoridad, yung guro ba o yung teacher ay suspended o nananatili pa rin nagtuturo dito sa eskwelahan na ito? Ella, naging tikom ang bibig ng DepEd patungkol sa impormasyon na ito. Ang tanging sinasabi lang nilang ibinigay na impormasyon ay ang pagbubuo ng fact-finding investigation team. At saka kung nabuo na yung fact-finding investigation team, ay doon na naman ipapasa ang sa regional office at kung ano man ang magiging resulta doon sa mga naipon nila dokumento at mga pag-iimbestiga, saka lang susunod itong disciplinary action na gagawin ng ahensya. Alright, maraming salamat. Alan Manansala. Sa iba pang balita, ramdam na sa ilang bahagi ng Northern Luzon ang bagyong Jenny. Sa ngayon ay mayroon ng ilang mga lugar sa bansa ang nakakaranas ng mga pagulan at malakas na hangin na dala ng bagyo. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang latest sa bagyong Jenny kay Ray Pelayo live.
Ray, anong wind signal ang pinakamataas na posibleng ilagay ng Pag-asa sa Northern Luzon? Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa wind signal number 3, yung maaaring itaas dyan. At sa ngayon naman, lumalapit pa itong bagyong si Jenny dyan sa may dulong Hilagang Luzon. As of 11 a.m., ito namataan ng Pag-asa sa layong 330 kilometers sa may silangan yan ng Basco, Batanes. Sa ngayon, nasa typhoon category pa rin, 165 kilometers per hour, taga itong lakas ng hangin, at 190 kilometers per hour yung pagbugso. Kumikilos to pa northwest sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang wind signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes, at ang signal number 1 naman ay nakataas sa Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. At ayon sa Pag-asa, makakaranas dyan ng mga pagbugso ng hangin. Yung direktang epekto nitong si Jenny mararamdaman sa Batanes, sa Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, ang Isabela, Apayao, Kalinga, Abra at Ilocos Norte. Ang trough naman o extension ni Jenny ay aabot hanggang sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, nilalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Ang nalabing bahagi ng Cagayan, kasama na dyan yung area nga ng Cagayan Valley. At dahil naman doon sa epekto ng habagat na pinalalakas ni Jenny, makakaranas tayo ng mga pagulan dito sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, nalabing bahagi ng Central Luzon at nalabing bahagi ng Calabarzon. Ayon sa Pag-asa, sa mga susunod na oras ay posibleng makahigop pa ng lakas itong bagyong si Jenny bago ito tumungo diyan sa area ng Batanes at diyan sa southern part ng Taiwan, at posibleng by Thursday ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat, Ray Pelayo. Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang Batuan, Masbate, dakong alas 5:30 ng umaga kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 13 kilometro sa timog-kanlurang bahagi ng Batuan na may lalim na 14 na kilometro. Bukod sa bayan ng Batuan, naramdaman rin ang mga pagyanig sa iba pang mga lugar sa Masbate. Gayon din sa ilang lugar sa Legazpi, Albay at Irosin, Sorsogon. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat kung mayroong nasaktan o napinsala dulot ng lindol. Mas pinaghigpit ngayon ng mga otoridad ang ipinatutupad na seguridad sa Bicol International Airport matapos na nangyaring bomb joke kahapon na nagresulta sa pagkakadelay ng ilang flights sa paliparan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano ang ginawang hakbang ngayon ng mga otoridad dyan sa Bicol International Airport kasunod ng nangyaring bomb threat kahapon? Yes, Ella, nagsagawa na nga ng mas mahigpit na seguridad ang mga otoridad ng paliparan dito sa Bicol International Airport kasunod ng nangyaring insidente ng bomb threat joke kahapon. Ella, patuloy din ang isinasagawang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang agad na matukoy ang sinumang responsable ng nangyaring bomb threat joke incident kahapon sa Bicol International Airport. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na din ang mga opisyal ng paliparan sa mga pulis para sa ikabibilis ng investigasyon sa nangyaring bomb threat joke. Nangako na rin ang provincial government ng Albay na tutulong ito sa ginagawang investigasyon ng CAAP. Ito'y matapos maapektuhan ng nasa 130 mga pasahero ng nasabing paliparan. Ella, matatandaan kahapon na kansila ang biyahe ng Cebu Pacific Flight 5J326 mula sa Bicol papuntang Manila dakong alas 10:45 ng umaga. Ito'y matapos makakuha ang flight crew ng isang pirasong papel na may nakasulat na bomb sa loob mismo ng restroom ng nasabing eroplano. Dahil dito agad pinababa ng mga otoridad ang mga pasahero at nagsagawa ng checking sa mga bagahe. Ipinasara din ng CAAP ang runway ng paliparan dahilan para maantala ang nasa 10 biyahe ng eroplano sa naturang paliparan. Agad din naman itong bumalik sa normal dakong alas 1:35 ng hapon. Ella, paalala ng mga otoridad sa publiko sa ilalim ng umiiral na batas na Presidential Decree number 1727 o tinatawag na Anti-Bomb Joke Law
aabot sa 5 taong pagkakakulong o may multang mahigit 40,000 piso ang kakaharapin ng sino mga mapapatunayang lalabag sa nasabing batas. Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Mahigit na sa 1,000 tao ang nasawi sa Bangladesh dahil sa dengue fever ngayong taon. Ayon sa dating tagapangunan ng Bangladesh Directorate General of Health Services, mas mataas pa ang bilang na ito kaysa pinagsama-samang bilang sa mga nakalipas na taon mula year 2000. Mahigit din sa 200,000 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa bansa. Kasalukuyang nararanasan ng bansa ang pinakamatinding mosquito-borne disease na lumala bunsod ng climate change. Tumindi ang naranasang bushfires sa Victoria State sa Australia. Hinikayat naman ng mga otoridad ang mga residente sa remote part ng Tasmania State na lumikas na dahil sa pinalalala ng spring heatwave ang sunog sa southeast ng bansa. As of Tuesday, October 3, nasa 17,000 hektarya ang apektado ng sunog sa eastern part ng Gippsland Region. Sa Bass Strait, Tasmania State naman, out of control na rin ang bushfire. Naitala ang pinakatuyong September ngayong taon batay sa Bureau of Meteorology ng Australia. Inaprubahan na ng United Nations Security Council ang isang Kenyan-led mission upang maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Haiti. Isang taon ito matapos na humingi ng tulong ang mga lider ng Caribbean nation. Kasalukuyang lugmok sa krisis ang bansa dahil sa armed gangs at matitinding karahasan. Apektado rin ang ekonomiya at public health system ng Haiti. Noon pang 2022, nananawagan ng international support sina Haitian Prime Minister Ariel Henry at UN Secretary General Antonio Guterres kaugnay ng suliranin sa Haiti. Muling magbabalik sa hardcourt ang mga public servant para sa natatanging liga ng ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. 2 koponan ang nadagdag sa liga at may nagbabalik na isang team. Ang detalye sa report ni Rorina Villamor Camara. Mula sa 12 koponan nung nakaraang season, 14 na koponan na ang makikilahok sa public service advocacy ni Kuya Daniel Razon. Makakasama pa rin ang mga koponan ng AFP, PNP, Judiciary, NHA, OPPMS, Senate, DENR, GSIS, Ombudsman, DA at SSS. Nagbabalik din ang koponan ng DOJ sa Liga ng mga Public Servants na huling naglaro noong Season 7. Samantala, 2 bagong koponan naman ang makikiisa sa 10th season ng UNTV Cup, ang Commission on Elections at Department of Foreign Affairs. Isa sa naging preparasyon nila Commissioner Atoy ko ang pagkakaroon ng tune-up games noong nakaraang buwan ng Agosto para makita ang kakayahan ng bawat koponan at siguraduhin na balanse ang magiging takbo ng torneo. This format, there will be 14 teams and then we'll divide the 14 into 7, 2 groups, 1 round robin. The lowest 2 will be knocked out. Sad to say, no? Pero that's the way it is, eh. And then magiging 5 na lang, and then 5 magko-crossover. Tapos yung magiging crossover, the last 2 teams mawawala. And the first and second team, they will be waiting by. And then magiging 6, then maglalaro uli sila, and then yung top 2 ang papasok, tapos yung maglalaban dun sa 1 and 2, tapos yun hanggang mapasok na sa finals. Para kay BMPI Vice President Jerry Panghulan, ito ay napakasarap na pakiramdam na makatulong. It was a challenging experience. Then as we go years to years, it's become interesting and very achieving.
Napakasarap sa pakiramdam nung nakikita mo na yung ating mga adhikain na nagmula kay Kuya Daniel ay pinakikinibangan ng napakarami ng tao. Ang UNTV Cup ang isa sa innovative concept ng ating Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na kanyang pinasimulan noong July 29, 2013. Paano hindi nakakaiba? Unang-una, pag sumali ka sa UNTV, wala kang entrance fee. Wala kang uniform fee. At the same time, ang pinaka-importante pa doon, nakakatulong ta sa mga tao, sa mga charity organization, nabibigyan natin sila ng tulong. Si Kuya Daniel ang nakapag-isip ng ganito, kaya I'm so happy, so grateful. And I'm very happy to be part of it. Mahigit 50 milyong piso na ang naitulong ng UNTV Cup sa mga napiling benepisyaryo ng kupunan mula pa nang magsimula ang liga noong July 29, 2013. Gusto ko po kayong imbitahan sa October 30 sa opening po ng UNTV Cup Season 10. Isipin nyo, Season 10 na po tayo. Ibig sabihin na nagiging matagumpay ang UNTV Cup. Kaya muli, sa October 30 po ang opening, 7 p.m. sa Araneta Coliseum po. Magkita-kita po tayong lahat. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, "Datapwat itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.